Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na ang tunay na pananampalataya ay kayang gibain kahit ang pinakamatibay na pader ng pag-aalinlangan? Sabi nila, ang siyensya at lohika raw ang sagot sa lahat ng bagay. Pero paano kung ang tanging makapagliligtas sa isang buhay ay hindi ang pinakamatalinong isipan, kundi ang isang pusong tumitibok sa wagas na pagmamahal? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Andres at Isabela, isang pag-iibigang susubukin ng yaman, ng agwat sa lipunan, at ng isang madilim na kasinungalingang unti-unting lason sa katotohanan. Ito ang himala ng pag-ibig. Ang himig ay dahan-dahang naglalaho at napapalitan ng tunog ng isang marangyang pagdiriwang. Ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier sa mansyon ng mga Suarez sa Forbes Park ay animoy mga bituing nahulog mula sa langit. Ang bawat sulok ng bulwagan ay napupuno ng halimuyak ng mga mamahaling pabango, ng tunog ng mahihinang tawanan at ng kalansing ng mga kopita ng champagne. Ito ang gabi ng ika-21 kaarawan ni Isabela Suarez, ang nag-iisang tagapagmana, ang prinsesa ng kanilang pamilya. Nakatayo siya sa gitna ng lahat. Suot ang isang puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang porselanang kutis. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng mga diamanteng hikaw na nakasabit sa kanyang mga tainga. Bawat galaw niya ay pino, bawat salita ay mahinahon. Siya ang larawan ng perpektong dalaga. Happy birthday, Hija! Bati ng kanyang ama, si Don Ricardo Suarez, habang inaabutan siya ng isang baso ng inumin. Ang mga mata ng Don ay puno ng pagmamalaki. Lahat ng ito para sa'yo. Salamat po, Papa. Malambing na tugon ni Isabela. Lumapit ang kanyang madrasta, si Carmela de Leon Suarez, isang babaeng may angking ganda at eleganteng tindig. Sa kanyang kamay, may dala siyang isa pang baso. Hija, inihanda ko ang iyong paboritong fruit punch. Ako mismo ang nagtimpla. Sabi nito na may matamis na ngiti. Kinuha ni Carmela ang baso mula sa kamay ni Don Ricardo at ipinalit ang dala niya. Ito ang inumin, mas walang alkohol, para manatiling malinaw ang isip ng ating prinsesa. Nagpasalamat si Isabela at tinanggap ang baso mula kay Carmela. Sa isang lagok, inubos niya ang laman nito. Ngumiti siya sa madrasta, isang nangiting tapat at walang bahid na pagdududa. Ngunit sa isang iglap, isang bahagyang pagkunot ng noo, ang gumuhit sa mukha ni Isabela. May kakaibang lasa, isang hapding hindi niya mawari. Ngunit mabilis din itong nawala sa gitna ng ingay at saya. Binaliwala niya ito. Sa kabilang dako ng Maynila, sa ilalim ng tulay ng Quiapo, ang mundo ay ibang-iba. Ang hangin ay mabigat sa usok ng mga sasakyan at amoy ng inihaw na pagkain sa kalye. Dito, nakaupo sa isang maliit na bangko si Andres Reyes. Ang kanyang damit ay simple. Ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa maghapong pagtatrabaho. Sa harap niya, isang maliit na mesang yari sa kahoy kung saan nakalatag ang mga tiket ng lottery na kanyang tinitinda. Sa gitna ng sigawan ng mga naglalako at busina ng mga daip, may isang bagay na pinakaiingatan si Andres sa kanyang pitaka. Isang luma at kupas na litrato. Dahan-dahan niya itong inilabas. Sa larawan, 2 bata ang magkaakbay, nakangiti ng pagkatamis-tamis. Isang batang lalaki na may gusot na buhok at isang batang babae na may suot na laso sa ulo. Siya at si Isabela. Kinuha yon sa hardin ng mansyon ng mga Suarez bago pa man pumanaw ang tunay na ina ni Isabela at bago pa sila tuluyang paghiwalayin ng tadhana. Happy birthday, Isa. Bulong niya sa hangin na para bang maririnig siya ng dalaga. Sa bawat tiket na kanyang naibebenta, may isang pangarap siyang itinatago. Ang pangarap na balang araw, magkakaroon siya ng sapat na lakas ng loob upang muling humarap sa kanyang kaibigan, hindi bilang isang hamak na magtataho o lotto vendor, kundi bilang isang taong karapat-dapat para sa kanya.
Biglang natigil ang kanyang pagmumuni-muni. Isang malakas na sigawan mula sa karinderya sa tapat ang umagaw sa kanyang atensyon. Ang mga tao ay nagkukumpulan sa harap ng isang maliit na telebisyon. Anong nangyari? Tanong ni Andres sa isang ale. Naku iho, yung anak daw ni Don Ricardo Suarez bigla na lang hinimatay sa party niya. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Andre. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng pagkaripas-ripas. Hindi maaari. Bumalik siya sa mansyon ng mga Suarez. Ang masayang musika ay napalitan ng nakabibinging katahimikan na binasag lamang ng sirena ng ambulansya. Nakita niya ang lahat. Ang mga bisitang naguguluhan. Si Don Ricardo na namumutla habang buhat-buhat ang walang malay na katawan ni Isabela. Si Carmela na humahagulgol sa tabi. Isinugod si Isabela sa pinakamagarang ospital sa Bonifacio Global City. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Suarez Hayres, in critical condition after collapsing at her own party. Para kay Andres, gumuho ang kanyang mundo. Walang pag-aalinlangan, iniwan niya ang kanyang paninda. Ang tanging laman ng kanyang isi ay si Isabela. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang malaman kung ligtas ito. Nagmadali siya, sumakay ng diip, tumakbo sa mga eskinita, hindi alintana ang pagod at pawis. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Nang sa wakas ay marating niya ang nagliliwanag na gusali ng ospital, ang itsura niya ay hindi nababagay sa lugar. Ang kanyang damit ay marumi, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tinangka niyang pumasok sa VIP wing kung saan dinala si Isabela. Ngunit bago pa man siya makalapit, dalawang malalaking security guard ang humarang sa kanya. Teka, saan ka pupunta? Matigas na tanong ng isa. Kailangan kong makita si Isabela Suarez. Nagmamakaawang sabi ni Andres. Kaibigan niya ako. Pinagmasdan siya ng mga gwardiya mula ulo hanggang paa na may halong pagdududa at pangmamaliit. Kaibigan, ikaw, umalis ka na dito kung ayaw mong magkaproblema. Pero kailangan ko siyang makita. Pakiusap. Pagpupumilit niya, sinusubukang silipin ang pasilyo sa likod ng mga ito. Sinabi ng umalis ka na. Itinulak siya ng isang gwardiya palayo. Napaurong si Andres na wala ng balanse at natumba sa makintab na sahig. Ang mga taong dumaraan ay napapatingin sa kanya, mga tinging puno ng paghuhusga. Mula sa sahig, sa gitna ng kanyang kahihiyan at pag-aalala, wala na siyang ibang magawa. Ang kanyang boses ay napuno ng sakit at desperasyon. Sa abot ng kanyang makakaya, isinigaw niya ang pangalang matagal nang nakaukit sa kanyang puso. Isabela! Nakatitig si Don Ricardo Suarez sa salaming pader ng intensive care unit. Sa kabilang panig, sa gitna ng gubat ng mga tubo at makina, naroon ang kanyang anak na si Isabela. Payapa itong natutulog, ngunit ang kapayapaang iyon ang siyang sumasaksak sa puso ni Don Ricardo. Bawat beep ng monitor ay isang paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Siya, na kayang bilhin ang lahat, na kayang magpatakbo ng isang dambuhalang korporasyon, ay walang magawa, kundi ang maghintay. Ilang oras na ang nakalipas mula nang isugod nila si Isabela dito. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang dagok na lalong nagpapabigat sa hangin sa loob ng pribadong waiting area. Ang lahat ng pinakamagagaling na doktor sa bansa ay narito. Ipinatawag niya. Ang pera ay hindi problema. Ang tanging problema ay ang katotohanang walang sino man sa kanila ang makapagbigay sa kanya ng malinaw na sagot. Coma of unknown etiology, sabi ng isang neurologist kanina. Mga salitang magaganda pakinggan ngunit walang kahulugan. Para lamang sinabing, hindi namin alam. Pumasok si Dr. Alvin de Guzman sa silid, ang lead physician na kanyang personal na pinili. Si Dr. de Guzman ay kilala sa kanyang kahusayan at kalmadong disposisyon. Don Ricardo, magalang na bati nito. Kakausapin ko lang po sana kayo.
tungkol sa mga susunod nating hakbang. Sumunod si Don Ricardo sa isang conference room. Sa loob, naghihintay ang isang pangkat ng mga doktor. Lahat ay nakaputing bestida, mga seryosong muka, para silang mga general na naghahanda para sa isang giyerang hindi nila alam kung paano sisimulan. So ano na? Malamig na tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay may bigat na kayang magpayanig sa sinumang empleyado niya. Mayroon na ba kayong maibibigay sa akin bukod sa mga magagarang teorya ninyo? Nagkatinginan ng mga doktor. Si Dr. De Guzman ang sumagot. Don Ricardo, we've run every test imaginable. Blood works, MRI, CT scans, lahat ay normal. Walang signs of trauma, aneurysm, or any neurological disease. It's as if her body just decided to shut down. Shut down? Halos pasigaw na ulit ni Don Ricardo kasabay ng malakas na pagkalabog ng kanyang kamao sa mamahaling mesa. Mga doktor kayo, hindi ba trabaho ninyong alamin kung bakit? Iyon ang dahilan kung bakit binabayaran ko kayo ng milyon-milyon. Calm down, Ricardo. Mahinahong sabi ni Carmela na kanina pa tahimik na nakaupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang paghaplos ay bahagyang nagpakalma sa kanya. Nagagalit ka lang dahil natatakot ka. Lahat tayo ay natatakot. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Sinusubukang bawiin ang kanyang kontrol. Tama si Carmela. Sa ilalim ng galit na ito ay isang takot na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang mahalaga ngayon, pagpapatuloy ni Dr. De Guzman ay i-maintain ang kanyang vital signs at hintayin na magkaroon ng response. We will continue monitoring her brain activity. This is a waiting game now, sir. Isang waiting game. Isang laro na ayaw niyang laruin. Habang nasa gitna sila ng pag-uusap, isang security guard ang marahang kumatok at pumasok. Yumuko ito ng bahagya. Sir, pasensya na po sa abala. Mayroon lang pong isang lalaki sa labas. Nagpipilit pumasok. Nagwawala po at isinisigaw ang pangalan ni Ma'am Isabela. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Sino? Hindi po nagpakilala, sir. Mukha pong hamak lang. Isang pulubi. Sinabi po naming bawal pero nagpupumilit. Ang salitang pulubi ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab na niyang galit. Sa ganitong pagkakataon, isang eskandalo. Paalisin ninyo yan. Utos niya. Kung kailangang kalad ka rin, gawin ninyo. I don't want any distractions. Tumango ang gwardiya at akmang aalis na nang biglang tumayo si Don Ricardo. Sandali. Ako ang haharap sa kanya. Lumabas siya ng silid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Sinundan siya ni Carmela. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang eksena. Isang binatang gusgusin at marungis. Pilit na pinipigilan ng dalawang gwardiya. Ang mukha ng binata ay puno ng luha at pagmamakaawa. At bigla, sa isang sulok ng kanyang isipan, nakilala niya ito. Si Andres, ang anak ng dati nilang labandera, ang batang kalaro ni Isabela noong mga paslit pa sila, ang batang matagal na niyang iwinaksi sa kanilang buhay. Sir, pakiusap po, kailangan ko lang siyang makita. Sigaw ni Andres nang makita si Don Ricardo. Nilapitan siya ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkamuhi. Hindi sa binata, kundi sa sitwasyon, sa mundo, sa sarili niya. At ang binatang ito ang naging tampulan ng lahat ng yon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Don Ricardo. Ang bawat salita ay tila patalim. Don Ricardo? Si Isa po. Kamusta na po siya? Wala kang pakialam kung kamusta siya. Sagot ng Don. Ang tanong, bakit ka nanggugulo dito? This is a hospital, not a marketplace. Kaibigan niya po ako. Git ni Andres, ang boses ay nanginginig. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Don Ricardo. Kaibigan? Tingnan mo nga ang itsura mo. Sa tingin mo ba, sa kalagayan mong yan,
May lugar ka pa sa buhay ng anak ko. Ang mga salita ay lumabas na mas masakit kaysa sa kanyang intensyon, ngunit huli na para bawiin. Hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay umalis ka na. Putol ni Don Ricardo. Tumingin siya sa mga gwardiya. Dalhin ninyo yan palabas. Wag po. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Andres habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya. Humarap si Don Ricardo, tinalikuran ng eksena. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang huling sigaw ni Andres, isang sigaw na tila nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa nito. Isang sigaw na nagpatindig ng kanyang balahibo. May mali po. Nararamdaman ko, may mali. Hindi niya pinansin ang sigaw. Para sa kanya, iyon ay mga salita lamang ng isang desperadong tao na walang alam. Pumasok siya muli sa waiting area. Sinubukang burahin ang imahe ni Andres sa kanyang isipan. Lumapit si Carmela at niyakap siya mula sa likuran. Ricardo, tama lang ang ginawa mo. Hindi natin kailangan ng gulo ngayon. Ang kailangan ni Isabela ay kapayapaan. Tumango si Don Ricardo. Ipinikit ang kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, si Carmela ang kanyang naging kanlungan, ang tanging taong tila nakakaintindi sa bigat na kanyang dinadala. Hindi niya napansin o marahil ay pinili niyang hindi pansinin. Ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang asawa habang nakatingin ito sa direksyon kung saan kinaladkad si Andres palayo. Isang kislap ng tagumpay at takot na nag-aagawan. Para kay Don Ricardo, ang mahalaga lang ay ang anak niyang nasa likod ng pader na salamin at gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Kahit pa ang ibig sabihin yon ay ang pagtatayo ng mas mataas pang mga pader sa pagitan ng mundo ni Isabela at ng mga taong tulad ni Andres. Nasa loob si Carmela de Leon Suarez ng pribadong silid ni Isabela. Kakalabas lang ni Don Ricardo, pagod at tuliro, pagkatapos ng maghapong pag-uusap sa mga doktor at ang insidente kay Andres. Sa pag-alis ng kanyang asawa, unti-unting kumupas ang matamis na ngiti at nag-aalalang ekspresyon ni Carmela. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng isang matigas, halos bakal na tingin. Ang kanyang mga mata, na kanina'y punong-puno ng pag-aalala, ay ngayon tila nagsusuri, nagbibilang, nagtataya. Lumapit siya sa kama ni Isabela. Hinarap niya ang walang malay na dalaga. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa pisngi ni Isabela. Isang haplos na walang init. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay hindi tumitibok para sa kapakanan ng kanyang stepdaughter. Ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar, sa isang mas maliit na silid ng ospital, sa isang mas batang muka. Patawarin mo ako, Isabela. Bulong niya, halos hindi marinig. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa malambing at nag-aalala tungo sa isang bagay na malamig at puno ng paninindigan. Pero kailangan kong gawin ito. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Niyakap niya ang sarili. Para bang nilalabanan ang ginaw na dulot ng sarili niyang konsensya. Isang mabilis na paglinga sa paligid. Sigurado siyang walang tao, walang nakakarinig. Inilabas niya ang kanyang cellphone, isang lumang modelo, na itinago niya sa ilalim ng kanyang mamahaling balabal. Hindi ito ang pangunahing phone na ginagamit niya sa harap ni Don Ricardo. Nag-dial siya ng numero. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Hello? Ang kanyang boses ay naging bahagyang mapakla. Kumusta na ang kalagayan ni Miguel? May balita na ba kayo tungkol sa operation? Sa kabilang linya, maririnig ang isang boses ng nurse na may malungkot na balita. Ma'am Carmela, humihina po ang kanyang pulso. Kailangan na po ang operasyon. Ngayon na. Pero ang down payment, kulang pa rin po. Napasigaw si Carmela. Halos mawala sa kontrol ang kanyang emosyon. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang mamatay ang anak ko. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Ibigay mo sa akin ang doktor. Ngayon din. Ilang sandali pa,
Naririnig niya ang boses ng isang doktor. Ang tono ay puno ng pag-asa, ngunit dinadala rin ang bigat ng katotohanan. Ma'am, meron po tayong window of opportunity. Merong isang espesyalista na handang mag-operate, pero kailangan po natin ng pera sa loob ng 24 oras. Kung hindi, hindi ko po masisiguro ang kahit ano. Nagpatong sa kanya ang bigat ng mundo. 24 na oras, hindi siya makakakuha ng ganoong kalaking pera sa normal na paraan. Ang solusyon, narito mismo sa harapan niya, walang malay na nakahiga. Pinutol niya ang tawag, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Miguel, kinuha niya ang kanyang bag at dalidaling lumabas ng silid. Sumakay siya ng elevator pababa. Ang kanyang isip ay nagmamadali. Kailangan niyang makausap si Alvin. Mabilis. Nakita niya si Dr. Alvin de Guzman sa isang sulok ng ospital, malayo sa mata ng publiko, nagtatago sa likod ng isang malaking halaman. Ang doktor ay nakasuot pa rin ng kanyang scrub suit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagod at pag-aalala. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, alam ni Carmela na kapwa sila nasa iisang bangka. Alvin, bulong ni Carmela, humihingal. Si Miguel, kailangan na daw ang pera. Nag-aalalang napabuntong hininga si Dr. de Guzman. Alam ko, na-monitor ko ang kaso niya. Kailangan nating bilisan. Inilabas ni Dr. de Guzman mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote na walang tatak. Naglalaman ito ng isang malinaw at walang amoy na likido. Ito ang huling batch. Dapat ay sapat na ito para mapanatili siya sa kanyang kalagayan. Hanggang sa makuha natin ang lahat, nanginginig ang mga kamay ni Carmela habang tinatanggap ang bote. Ang bigat nito ay tila bigat ng 1,000 kasalanan. Sigurado ka bang walang makakaramdam? Walang-wala. Seryosong sagot ni Dr. de Guzman. Ang dose ay napakaliit at unti-unti ang epekto. Hindi ito matutuklasan ng kahit anong standard test. Mapapanatili lang nito ang kanyang katawan sa sleep mode at ang kanyang utak, hindi ito maghihinala. Tinitigan ni Carmela ang bote. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang isang maliit na patak ng likidong ito ang susi sa buhay ng kanyang anak at ang susi sa kamatayan ng kanyang stepdaughter. Bumalik si Carmela sa silid ni Isabela. Ang puso niya ay parang tambol sa kanyang dibdib. Pumasok siya, muling sumulyap sa paligid. Walang tao. Huminga siya ng malalim, tinanggal ang takip ng bote. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos mabitawan niya ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa IV pole ni Isabela. Nakakabit dito ang isang transparent na bag na may lamang malinaw na solusyon, patuloy na dumadaloy sa ugat ng dalaga. Hindi niya kayang titigan ang mukha ni Isabela. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaang gabayan siya ng kanyang instincts, ng kanyang pagiging ina. Kinuha niya ang hiringgilya sa IV bag. At sa isang mabilis ngunit nanginginig na galaw, unti-unti niyang pinisilang bote. 1 patak, 2 patak, 3 patak. Ang malinaw na likido ay sumama sa solusyon, parang isang anino na tahimik na lumulubog. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Carmela sa kanyang dibdib, ngunit muli niyang pinigilan ng damdamin. Para kay Miguel. Sa sandaling iyon, ang tanging tunay na pag-ibig sa kanyang puso ay ang pagmamahal niya sa kanyang anak. At para sa pag-ibig na yon, handa siyang gawin ang lahat, kahit ang pinakamadilim na krimen. Ang huling sigaw ni Andres, "May mali po. Nararamdaman ko, may mali." Dula. Ay tila kumapit sa hangin ng ospital, ngunit tulad ng isang tinig na walang kapangyarihan, ito ay nilamon lamang ng walang pakialam na kapaligiran. Nakalabas na siya. Ang sakit ng pagtulak ng mga gwardiya ay bahagyang kumpara sa hapdi sa kanyang puso. Ang mga salita ni Don Ricardo, "Wala kang pakialam kung kamusta siya."
Sa tingin mo ba, sa kalagayan mong yan, may lugar ka pa sa buhay ng anak ko? Ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit sa bawat salitang iyon, lalo lamang siyang nagiging matatag. Kung may isang bagay siyang natutunan sa buhay na ito, iyon ay ang huwag sumuko. Hindi siya susuko kay Isabela. Hindi noon, at lalong hindi ngayon. Nakalipas ang ilang araw, araw-araw, nagpupunta si Andres sa labas ng ospital. Hindi na siya sumusubok pang pumasok. Alam niyang babantayan siya. Sa halip, umuupo siya sa isang bangko sa tapat, nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo o nagbebenta ng loto. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa VIP wing. Bawat paglabas-masok ng ambulansya, bawat doktor na nakasalubong niya, bawat pamilya ng pasyente na may kaparehong kalungkutan ay kanyang binabantayan. Sa bawat gabi, bumabalik siya sa kanyang maliit na inuupahan sa Quiapo. Walang ibang kasama, kundi ang kanyang lumang litrato ni Isabela. Hinahaplos niya ito, binubulong ang mga pangaral ng kanyang nanay na, Andres, wag na wag kang susuko sa taong mahal mo. Isang umaga, habang nag-aabang sa labas ng ospital, may nakita si Andres na isang pamilyar na mukha. Si Aling Nena, ang isa sa mga cleaners sa ospital, at madalas niyang nakakasalamuha tuwing naghahatid siya ng kape para sa mga gwardiya. Kilala siya ni Aling Nena at minsan ay kinausap pa siya nito tungkol kay Isabela. Aling Nena, tawag ni Andres. Lumapit siya nag-aalala. Kumusta na po si Isabela? May balita na po ba? Nag-aalangan si Aling Nena. Pareho lang Andres, walang pinagbago. Ang Don, halos hindi na umuuwi. Si Ma'am Carmela naman gabi-gabi nandito. Ang tiyaga ng mag-asawa. Ngumiti si Andres, bahagyang naibsan ang kanyang pag-aalala. Ngunit may isang ideya na biglang pumasok sa kanyang isipan. Kinabukasan, maaga pa, nagbihis si Andres ng kanyang pinakamalinis na t-shirt at maong. Naglagay siya ng gel sa buhok. Hindi pa rin siya mukhang mayaman, ngunit hindi na rin siya mukhang isang pulubi. Nagdala siya ng isang malaking bag na may lamang mga tuyong gulay at prutas na para bang magbibigay siya ng regalo sa isang kamag-anak. Nagpanggap siyang naghahatid ng supply sa kantin ng ospital. Sa tulong ng kanyang charms at munting pakiusap sa isang kaibigang nagtatrabaho sa delivery, nakalusot siya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Para itong isang misyon, isang tadhana. Sa wakas, narating niya ang VIP floor. Nagtago siya sa likod ng isang janitor's cart, naghihintay ng tamang pagkakataon. Nakita niya ang isang nurse na lumabas mula sa silid ni Isabela. At kasunod nito, pumasok ang isang bagong nurse. Ito ang kanyang pagkakataon. Nang makatiyak siyang walang nakakakita, mabilis siyang sumilip sa loob ng silid. Nakita niya si Isabela, payapa pa ring natutulog sa gitna ng mga aparato. Para itong isang anghel na idinadaing ang kanyang kapuspalaran. Sa isang mabilis na pagpapasyang puno ng pagmamahal at takot, pumasok si Andres. Ang silid ay tahimik, maliban sa regular na tunog ng makina na nagpapanatili sa kanyang buhay. Lumapit si Andres sa tabi ng kama. Ang kanyang puso ay halos lumukso mula sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, nasa tabi niya muli si Isabela. Napakaputla nito at kahit may kaunting pamamayat, ang kagandahan nito ay nanatiling hindi nagalaw. Dahan-dahan, maingat na inabot ni Andres ang kamay ni Isabela. Malamig ito, ngunit sa sandaling nahawakan niya, pakiramdam niya ay may kuryenteng dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang bahagi ng kanyang sarili ang nagulantang. Ngunit ang isa pang bahagi ay naramdaman ang pamilyar na init ng kanilang nakaraan. Isa, bulong niya, halos hindi marinig. Gising ka na, hindi mo ba ako naririnig? Si Andres ito. Isang luha ang kumawala mula sa kanyang mata at pumatak sa likod ng kamay ni Isabela. Pinisilningin niya ang kamay nito, nagbabaka sakaling makaramdam ito. Naalala mo ba, Isa?
Noong bata pa tayo, hinahanapan kita ng pinakamagandang sampagita sa hardin. Kasi sabi mo, yan ang paborito mo. Amoy presko, amoy pag-asa. Sabi mo sa akin, Andres, huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin tayo. 'Di ba? Ngayon, ako naman ang magbabantay sa'yo. Gising ka na. Habang nakatitig sa mukha ni Isabela, sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Inilapit ang kanyang ilong sa unan ni Isabela. Hinahanap ang pamilyar na amoy ng kanyang kaibigan. Ngunit sa halip na amoy ng pabango o shampoo, o kahit amoy ng ospital na karaniwan sa mga pasyente, may naamoy siyang iba. Isang bahagyang halos hindi mahahalata, ngunit matamis at kakaibang amoy. Parang amoy ng isang kemikal, ngunit may halong bagay na nagpapangiti, nagpapayapa. Isang amoy na hindi niya pamilyar. Ito ay malabo, halos mawawala, ngunit naroon. Sa sandaling iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Ang amoy. Hindi ito naroon noong una siyang pumasok. Hindi ito ang normal na amoy ng isang ospital. Ito ay kakaiba. Napatingin si Andres sa eye fluid, sa mga gamot, sa bentilador. Walang kakaiba. Ngunit ang amoy na yon, biglang bumukas ang pinto. Si Carmela. At sa likod niya, si Dr. De Guzman. Ang mga mata ni Carmela ay nanlilisik sa galit nang makita si Andres. Anong ginagawa mo dito, lapastangan? Sigaw nito. Paano ka nakapasok dito? Guard! Guard! Nagtago si Andres sa likod ng kama. Ngunit huli na. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mas mabilis kaysa sa heart monitor. Umalis ka rito, ngayon din. Sigaw ni Carmela, papalapit sa kanya. Bastos, wala kang karapatan dito. Pinipilit mo pa rin ang sarili mo sa anak ko, sa pamilya namin. Pumasok ang mga gwardya, alerto sa sigawan ni Carmela. Siya po ang nanggugulo, ang lalaking yan. Ipalabas ninyo siya. Ngayon na. Turo nito kay Andres. Pero, sinubukan ni Andres na magpaliwanag. Ngunit huli na ang lahat. 2 gwardiya ang lumapit sa kanya, matapang. Umalis ka na, sir. Alam mong bawal ka dito. May amoy kakaiba sa kwarto. Sigaw ni Andres habang hinihila siya ng mga gwardiya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Carmela at Dr. De Guzman na parehong nagpakita ng bahagyang pagkabahala sa kanilang mga mukha. May nananakit sa kanya. May nilalagay sila. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin lamang. Hindi pinansin ng mga gwardiya. Hindi pinansin ni Carmela. Tila ba ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng pagwawala ng isang taong hindi dapat paniwalaan. Lumabas ka na. Itinulak siya ng isa sa mga gwardiya palabas. Habang kinakaladkad siya papalayo, papalabas ng silid, pilit na inalis sa ospital. Ang huling nakita ni Andres ay ang mukha ni Isabela. Payapa pa ring natutulog, ngunit ang matamis at kakaibang amoy na yon ay tila kumapit na sa kanyang alaala. At sa kanyang isipan, isang matinding pagdududa ang nagsimulang lumaki, nagiging isang malakas na bulong. Kailangan kong malaman kung ano ang amoy na yon. Ang sigaw ni Andres. May amoy kakaiba sa kwarto. May nananakit sa kanya. May nilalagay sila. Ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Carmela. Sa loob ng silid ni Isabela, pakiramdam niya ay bigla siyang giniginaw. Kahit na ang aircon ay nakaset sa katamtamang lamig. Napalingon siya kay Dr. De Guzman na kasama niya sa silid. Nakita niya ang bahagyang pagkabahala sa mukha nito bago ito muling nagpanggap na kalmado. Alam niya, narinig din ni Alvin ang sinabi ni Andres. At alam niyang naintindihan nito ang posibleng kapahamakan na dala ng mga salitwang iyon. Walang hiya! Bulong ni Carmela at pagkatapos ay mas nilakasan niya ang boses niya upang marinig ng mga gwardiya sa labas. Talagang napakabastos ng lalaking yan. Hindi na ba talaga siya titigil sa panggugulo? Ngunit sa loob-loob niya, ang takot ay nagsisimulang sumukot. Kung may napansin si Andres sa amoy, posibleng may ibang makapansin din.
Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang ilayo si Andres tuluyan na. Pagkabalik niya sa waiting area, naroon si Don Ricardo, nakaupo, nakahawak sa kanyang noo, halatang pagod na pagod. Lumapit si Carmela. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding pag-aalala. Ang mga mata ay puno ng luha. Ricardo, mahina niyang sambit. At pagkatapos ay hinayaan niya ang kanyang mga luha na dumaloy. Napakasakit. Napakasakit makita ang anak mo sa ganoong kalagayan. Tapos may manggugulo pa. Agad na tumayo si Don Ricardo at niyakap siya. Ano na naman ang nangyari, Carmela? Si Andres. Bumalik siya. Sagot niya, sinubukang gawing mas mahina ang kanyang boses at nanginginig. Nakalusot siya sa mga gwardiya at nakapasok siya sa silid ni Isabela. Sinubukan niya akong takutin, Ricardo. Sabi niya, sasaktan niya raw ako kung hindi ko siya hahayaan na kausapin si Isabela. Hindi totoo ang bawat salita, ngunit ang kanyang acting ay sapat upang paniwalain si Don Ricardo. Sinaktan ka niya? Galit na tanong ni Don Ricardo. Agad niyang inalis ang pagkakayakap at sinuri ang braso ni Carmela. Hindi niya ako nasaktan physically. Pero ang takot, Ricardo, ang takot na baka saktan niya si Isabela. Napakababaw ng kaluluwa niya. Isang obsessed na psycho. Kailangan nating gawin ang isang bagay, Ricardo. Para sa seguridad ni Isabela, kailangan nating tuluyan siyang ilayo habang buhay. Ang bawat salita ay may bahid ng pagmamakaawa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Nag-aalangan si Don Ricardo. Ang galit niya kay Andres ay totoo, ngunit ang ideya ng pagkakulong ay mabigat. Hindi ba't sapat na ang pagpapaalis sa kanya? Hindi, Ricardo. Hindi sapat. Tumaas ang boses ni Carmela na para bang nahihirapan na siyang magpanggap. Nakita mo ang ginawa niya. Balik ng balik. Hindi siya titigil. Kailangan natin ng mas radikal na solusyon para sa kapakanan ni Isabela. Sa huli, bumigay si Don Ricardo sa kanyang pakiusap, natakot para sa kanyang anak at sa pananalig sa kanyang asawa. Sige, sabi nito, ang boses ay puno ng pagod at galit. Sabihin mo sa mga security na sabihin sa pulisya, gawin ang anumang kailangan. Ngumiti si Carmela, isang ngiting hindi nakita ni Don Ricardo. Sa kanyang isipan, ito ay isang maliit na tagumpay. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang lumang cellphone, at nagpadala ng text kay Dr. De Guzman. Gawin mo ang pinag-usapan natin. Kailangan siyang mawala. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya si Dr. De Guzman na papalapit sa kanya. Ang doktor ay nakasandal sa pader, ang mukha ay masama. Narinig ko ang nangyari, sabi ni Dr. De Guzman. Ang boses ay mahina at halos hindi marinig. Ang sinabi niya, posibleng may narinig siya. Hindi. Wala. Mabilis na sagot ni Carmela. Ang kanyang boses ay malamig. Hindi niya alam. Isang hangal lang siya. Pero kailangan nating tiyakin na hindi na siya makakabalik dito kailanman. Alvin, kailangan mo nang gumawa ng hakbang. Tinitigan siya ni Dr. De Guzman. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalinlangan. Carmela, ito ay delikado. Kung matutuklasan, masisira ang lahat. Ang karera ko. Ang ating anak, Alvin. Putol ni Carmela. Ang kanyang boses ay bumulong sa galit. Nakalimutan mo na ba kung bakit natin ginagawa ito? Si Miguel, Alvin. Nasa peligro ang buhay ng anak natin. Ito lang ang paraan. Natahimik si Dr. De Guzman. Nakita ni Carmela ang pagdududa na unti-unting napalitan ng determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niya na kumbinsin niya ito. Sige, sabi ni Dr. De Guzman. Ang boses ay puno ng resignasyon. Mayroon akong ideya. Kailangan nating gumawa ng proof na gumawa siya ng krimen.
Isang maliit na kaso na magpapakulong sa kanya ng matagal para hindi na siya makabalik. Anong krimen? Tanong ni Carmela. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Isang simpleng pagnanakaw, sagot ni Dr. De Guzman. Madaling gawin. May nakita akong pasyente na mayaman, nawawala ang kanyang pitaka. Hindi pa nai-report. May nakita rin akong CCTV footage na kasama ni Andres sa elevator ang pasyente. Madali nating maituturo siya. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Carmela. Isang nangiting punong-puno ng pagkapanalo. Gawin mo, Alvin. Gawin mo na agad. Iniwan ni Dr. Alvin De Guzman si Carmela sa pasilyo. Ang mga salita nito ay tila matalim na karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Ang ating anak Alvin, nasa peligro ang buhay ng anak natin. Ito lang ang paraan. Sumandal siya sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang puting scrub suit na sumisimbolo sa pag-asa at paggaling ay tila isang balabal na puno ng kasalanan. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan sa mga alaalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Flashback. 15 taon na ang nakalipas. Masigla ang buhay sa medical school. Doon niya nakilala si Carmela. Hindi ito ang Carmela na matikas at matikas ngayon. Noon, siya ay isang simpleng dalagang mahilig magbasa ng mga nobela. May pangarap na maging isang guro. Si Alvin naman ay isang estudyanteng pursigido, gustong-gustong makatulong sa mga may sakit. Nagmahalan sila. Isang pag-ibig na tila hango sa mga kwento. Naaalala pa niya ang bawat detalye ng kanilang unang date. Ang simpleng kainan sa isang karinderya. Ang paglalakad nila sa luneta habang hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Ang mga pangarap na kanilang pinagsasaluhan. Gusto kong magkaroon tayo ng malaking pamilya, Alvin. Sabi ni Carmela noon, nakatingin sa mga bituin. Isang bahay na puno ng pagmamahalan at tawanan. Nang malaman nilang magkakaroon sila ng anak, labis ang kanilang kagalakan. Ngunit hindi pa handa si Alvin. Estudyante pa lamang siya, walang sapat na ipon, at ang kanyang pamilya ay hindi rin mayaman. Natakot siya. Hindi ko pa yata kaya, Carmela. Nanginginig niyang sabi noon. Paano tayo? Paano ang anak natin? Kaya natin ito, Alvin. Magtulungan tayo. Ngunit ang takot ni Alvin ay mas matindi. Ito ang simula ng kanilang paghihiwalay. Pagkatapos ng ilang buwan, narinig na lamang niya na nagpakasal si Carmela sa isang mayamang negosyante, ang asawa nito bago si Don Ricardo. Nagalit si Alvin. Naramdaman niya ang matinding sakit ng pagtataksil. Akala niya, tinalikuran siya ni Carmela dahil sa pera. Ngunit nang maglaon, nalaman niyang mayroong dahilan si Carmela. Ang kanyang anak, ang kanilang anak. Si Miguel. End of flashback. Sa kasalukuyan, muling bumalik si Dr. De Guzman sa katotohanan. Si Miguel. Ang kanilang anak. Si Miguel, na ngayon ay nasa kabilang ospital, nakikipaglaban para sa kanyang buhay dahil sa isang congenital heart defect na nangangailangan ng napakamahal na operasyon sa ibang bansa. Alam ni Alvin na sinubukan ni Carmela ang lahat. Simula nang namatay ang unang asawa ni Carmela at pagkatapos ay mapangasawa nito si Don Ricardo Suarez, akala ni Alvin ay magiging madali na ang lahat. Ngunit ang yaman ng mga Suarez ay may sariling mga patakaran. Ang trust fund ni Isabela ay hindi madaling makuha at ang pagmamay-ari ni Carmela ay limitado pa habang buhay si Isabela. Ang tanging paraan ay kung mananatiling comatose si Isabela, kung wala itong malay at hindi makapagpasiya para sa sarili, kung dahan-dahan itong mawawalan ng pag-asa. Dahil sa kanyang pagiging doktor, madali para kay Alvin na manipulahin ang mga dosage, ang mga gamot. Ang likidong ibinibigay niya kay Carmela ay isang bagong uri ng sedative na halos hindi matutuklasan sa mga standard test na kayang panatilihin ang isang tao sa isang deep sleep, halos comatose state, nang hindi nagpapakita ng anumang dahilan para sa mga sintomas na yon.
Isang lason na hindi lason. Isang gamot na pumatay. Naramdaman niya ang matinding pagkabahala. Ngunit ang larawan ni Miguel na nakahiga sa kama ng ospital, manipis at nanghihina, ay mas matindi. Ang tunog ng kanyang anak na umuubo, ang kanyang anak na nagtatanong kung kailan siya uuwi, ang kanyang anak na nangangailangan ng kanyang tulong. Ito ang nagtulak sa kanya. Patawarin mo ako, Isabela, bulong niya sa hangin. Pero kailangan kong iligtas ang anak ko. Lumabas si Dr. De Guzman sa pasilyo. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng determinasyon. Kailangan niyang gawin ito. Para kay Miguel, unang ginawa ni Dr. De Guzman ay gumawa ng isang maliit na ulat tungkol sa insidente ni Andres. Isinulat niya na may nakita siyang suspicious individual sa VIP floor at may nawawalang pitaka ang isang pasyente sa iisang floor. Kinailangan niyang maging maingat, ngunit mayroon siyang koneksyon sa mga pulis. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair na may hawak na maliit na pitaka sa kanyang kandungan. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang IV pole. Tinitigan ni Dr. De Guzman ang pitaka at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Walang tao. Mabilis siyang kumilos. Nilapitan niya ang matanda. Nagkunwaring tinitingnan ang kanyang IV. "Kumusta po kayo, ma'am?" tanong niya. Ngumingiti. "Ayos lang naman, Doc," sagot ng matanda. Bahagyang nakangiti. Sa isang mabilis na paggalaw at walang nakakakita, kinuha ni Dr. De Guzman ang maliit na pitaka sa kandungan ng matanda. Itinago niya ito sa loob ng kanyang bulsa. Walang nakapansin. Bumalik siya sa istasyon ng nurse. Ang kanyang puso ay kumakabog. Inilagay niya ang pitaka sa isang lugar kung saan madaling makita ng sinuman, malapit sa banyo ng mga bisita, kung saan madalas dumadaan ang mga ordinaryong tao. Pagkatapos, kumuha siya ng isang security footage. Isang footage na nagpapakita kay Andres na naglalakad sa pasilyo, malapit sa silid ng matanda. Ang footage ay maayos niyang na-edit, na para bang nagmamadali si Andres. Hindi ito mahirap gawin para sa isang taong may kaunting kaalaman sa teknolohiya. Nang matapos ang lahat, nagpadala siya ng anonymous tip sa pulisya, kasama ang ebidensya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling matigas. "Miguel," bulong niya sa hangin, habang tinititigan ang CCTV monitor, kung saan nakikita niya ang footage ni Andres. "Para sa'yo ito." Malamig ang sahig ng presinto, mas malamig pa sa hangin sa labas. Nakaupo si Andres sa isang silyang bakal, ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Ang galit at pagtataka ay naghalo sa kanyang dibdib. Pagnanakaw? Siya? Ang sumigaw para sa buhay ni Isabela, ngayon ay inaakusahan ng pagnanakaw? Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito o kung sino ang nasa likod nito, ngunit meron siyang malalim na hinala. "So, Andres Reyes," sabi ng isang pulis. Ang kanyang boses ay malamig at walang pakialam. "Hulihin ka na namin. May testigo, may CCTV footage, wala ka nang kawala." "Hindi po ako nagnakaw," matigas na sabi ni Andres, kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. "Wala akong kinuha sa ospital. Pinagbibintangan lang ako." "Pinagbibintangan? Sa tingin mo, mag-aaksaya kami ng oras sa pagbibintang lang? May matandang pasyente na nawalan ng pitaka at ikaw ang huling nakita sa lugar." Sabi ng pulis, ipinapakita ang isang malabong larawan mula sa CCTV. Si Andres nga, nagmamadali, papalabas ng ospital, ngunit hindi niya kinuha ang pitaka. "Hindi yan totoo," sigaw ni Andres. "Pumasok lang ako para makita si Isabela Suarez. May amoy kakaiba sa kwarto niya. Sigurado akong may ginagawang masama sa kanya." Ngunit ang mga pulis ay nagtawanan lamang. "Isabela Suarez? Ang socialite? Delusyon mo lang yan, bata. Halika na, pirmahan mo na to."
Naramdaman ni Andres ang kawalan ng pag-asa. Sino ang maniniwala sa kanya? Isang hamak na nagtitinda ng loto laban sa mga mayaman at makapangyarihan? Muli, parang pinipiga ang kanyang puso. Siya na nga ang nagsasabi ng katotohanan. Siya pa ang sinisisi. Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok ang isang babaeng may matikas na tindig, nakasuot ng corporate attire. Siya si Attorney Ramos, isang human rights lawyer na ipinadala ng isang grupo ng mga voluntaryo na nakarinig ng kanyang kaso. Attorney Maria Ramos, pakilala niya at agad na ipinakita ang kanyang ID sa mga pulis. Ako ang magiging abogado niya. Gusto ko siyang makausap ng pribado. Nagulat ang mga pulis, ngunit wala silang nagawa. Matapos ang ilang minuto, naiwan silang dalawa ni Andres. Andres, ako si Attorney Ramos. Nalaman ko ang kaso mo. Hindi ka dapat narito. Sabi nito, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad. Ipaliwanag mo sa akin ang buong kwento. Sinabi ni Andres ang lahat, mula sa kanyang pagkabata ni Isabela hanggang sa pagkahimatay nito at ang kanyang hinala tungkol sa amoy sa silid. Hindi niya nilubos ang kanyang damdamin, ngunit bawat salita ay puno ng pagkabahala para kay Isabela. Naiintindihan ko, sabi ni Attorney Ramos. May nagpatong sa iyo ng kaso at mukhang napakahusay ng pagkakaplano. Ngunit ang CCTV footage na ito ay malabo at walang direktang ebidensya na ikaw ang kumuha ng pitaka. Hindi ka dapat nasa kulungan. Ilang oras pa ang lumipas, puno ng pagtatalo ng mga abogado at pulis. Sa huli, pinayagan si Andres na makalaya, ngunit may kondisyon na hindi siya lalapit sa BGC Hospital at sa pamilya Suarez. Nakalabas si Andres ng presinto. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay gising. Pakiramdam niya ay lumaya siya, ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang kanyang pangalan ay nilagyan ng bahid at si Isabela nasa panganib pa rin. Hindi ko hahayaang mapariwara si Isa, bulong niya sa sarili habang naglalakad pabalik sa Quiapo. Hindi ako susuko. Sa kanyang maliit na inuupahan, inilabas ni Andres ang kanyang natitirang pera. Kaunti na lang. Hindi ito sapat para umupa ng sariling imbestigador, ngunit meron siyang sariling utak. Bumili siya ng 1 oras ng internet sa isang internet cafe. Ang kanyang unang hinanap ay si Dr. Alvin de Guzman. Sinimulan niyang basahin ang lahat ng artikulo tungkol sa doktor, mga parangal, mga research paper, mga panayam. Isang henyo sa kanyang larangan, isang kilalang cardiologist, respetado ng lahat. Walang bahid ng anumang kontrobersya. Ngunit bakit may bahagyang pagkabahala si Dr. de Guzman nang makita niya si Carmela sa ospital? Bakit may nakita siyang kakaibang tingin sa pagitan ng dalawa? Pagkatapos ng halos 1 oras, wala siyang natuklasan na kahina-hinala. Halos sumuko na siya, ngunit naaalala niya ang amoy. Ang kakaibang amoy. Kailangan niyang malaman kung ano yon. Kinabukasan, lumipat ng pwesto si Andres sa pagtitinda ng loto. Sa halip na sa ilalim ng tulay ng Quiapo, nagtago siya sa isang sulok malapit sa BGC, sa isang maliit na karinderya na malapit sa ospital. Nagkunwari siyang kumakain ng lugaw, ngunit ang kanyang mga mata at tenga ay gising. Naririnig niya ang mga pag-uusap ng mga nurse, ng mga residente, ng mga staff ng ospital. Nagsisimula na siya nang makuha ang ritmo ng kanilang buhay. Naku, narinig mo ba yung balita? Bulong ng isang nurse sa kanyang kasama. Si Dr. de Guzman, mukhang may malalim na problema. Madalas siyang nakikita sa pediatric ward nitong mga nakaraang linggo. Ang lungkot-lungkot ng muka. Oo nga, sagot ng isa. Sobrang professional niya palagi. Kaya nakakagulat makita siyang ganoon. Nagtataka nga ako kung sino ang bisita niya doon. Hindi naman niya kamag-anak ang alam ko na may sakit na bata. Parang may bumulaga sa isip ni Andres. Pediatric ward. Lungkot. Dr. de Guzman. Sino kaya ang bibisitahin niya doon? At bakit?
Bigla niyang naisip ang kakaibang tingin sa pagitan nila ni Carmela. Ang tunog ng usapan ng mga nurse ay dahan-dahang lumalabo at napapalitan ng tunog ng isang sasakyan na umaandar, kasabay ng isang mapanuksong himig. Dahan-dahang binayaran ni Andres ang kanyang lugaw. Hindi niya patapos kainin. Isang bagong ideya ang pumapasok sa kanyang isip. Kinagabihan, naghintay si Andres sa labas ng ospital. Malamig ang hangin. Hindi niya inalintana ang pagod. Nang lumabas si Dr. De Guzman, hindi ito dumiretso sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Naglakad ito papunta sa kabilang bahagi ng compound. Sinundan siya ni Andres maingat. Nagtatago sa dilim. Nakita niya si Dr. De Guzman na sumakay sa kanyang kotse. Hindi ito nagtungo sa direksyon ng kanyang bahay. Sa halip, lumiko ito sa isang kalsada na papunta sa ibang ospital. Isang ospital na may malaking karatula sa labas. St. Jude Children's Medical Center. Mabigat ang dibdib ni Don Ricardo Suarez. 4 na linggo na. 4 na linggo na si Isabela sa parehong kalagayan, walang malay, nakakabit sa mga makina, ang kanyang buhay ay tila nakabitin sa manipis na sinulid. 4 na linggo rin siyang halos hindi na umuuwi sa kanilang mansyon, nakatira na sa suite ng ospital, malapit sa kanyang anak. Ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, lahat ng mayroon siya ay tila walang silbi laban sa misteryosong karamdaman ni Isabela. Kasalukuyan siyang nasa isa pang meeting, hindi kasama si Dr. De Guzman na sinabi niyang may emergency case. Ang mga doktor na kanyang kinonsulta ay nagbigay ng pare-parehong masamang balita. Don Ricardo, sabi ng isa sa mga neurosurgeon, ang boses ay puno ng simpatiya, ngunit dinadala ang bigat ng katotohanan. Ang mga brain activity readings ni Ma'am Isabela ay patuloy na humihina. Nagkaroon din po ng bahagyang pagbaba sa kanyang kidney function na mahirap ipaliwanag dahil ang lahat ng tests ay normal pa rin. Humihina? Kidney function? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Hindi ba't sinabi ninyo na stable siya? Na naghihintay lang tayo? Opo, sir. Stable po ang vital signs niya. Pero ang kanyang katawan, may mga senyales po ng deterioration na hindi namin maipaliwanag given her condition. Paliwanag ng doktor, halatang nag-aalala. Para pong may isang bagay na unti-unting nagpapahina sa kanya mula sa loob. Nagtinginan ang mga doktor, lahat ay may pagtataka sa kanilang mga mata. Wala silang makitang dahilan. Walang bacterial infection, walang viral infection, walang neurological damage. Isang misteryo. Napaupo si Don Ricardo. Ang mga salitang isang bagay na unti-unting nagpapahina sa kanya mula sa loob ay tila tumama sa kanya. Parang may isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang puso. Ang mga salita ni Andres, ang sigaw nito sa pasilyo, muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May mali po. Nararamdaman ko, may mali. May amoy kakaiba sa kwarto. May nananakit sa kanya. May nilalagay sila. Noon, pinili niyang ipagwalang bahala ang mga salitang yon. Mga salita ng isang bata, isang hamak na manggugulo na nagmula sa ibabang bahagi ng lipunan. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang mga salitang yon ay biglang nagkaroon ng bigat. Isang amoy, isang kakaibang amoy. Hindi ba't sinabi ng mga nurse na ang lahat ay sterile sa kanyang silid? Sumandal si Don Ricardo sa kanyang upuan, ipinikit ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang isipin si Andres, ang kanyang desperasyon. Hindi siya isang baliw, isang kaibigan ng kanyang anak. Bumalik siya sa silid ni Isabela. Naroon si Carmela, nakaupo sa tabi ng kama, nagbabasa ng libro o nagkukunwaring nagbabasa. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang kilos ay mahinahon. Ngunit nang dumating si Don Ricardo, agad nitong ipinikit ang libro at nagpakita ng pag-aalala. Ricardo, kumusta na ang meeting? May bago bang balita? Tanong nito.
Ang kanyang boses ay malambing. Wala. Pareho pa rin. Malamig na sagot ni Don Ricardo. Tinitigan niya si Carmela. Noon, ang presensya nito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, may isang bahagi ng kanyang sarili ang nagdududa. Bakit kaya? Bakit hindi niya maramdaman ang parehong tiwala na naramdaman niya dati? Maya-maya pa, pumasok si Dr. De Guzman. May dala itong bag na papel, halatang bagong bili mula sa cafeteria. Nilapitan nito si Carmela at marahan nitong inilagay ang kamay sa likod ng asawa ni Don Ricardo. Isang simpleng isang kilos na madaling balewalain. Ngunit para kay Don Ricardo, mayroon itong kakaibang bigat. Isang tingin, isang mabilis na pagpapalit ng tingin sa pagitan nila. Tila mayroong isang bagay na hindi masabi ng kanilang mga mata sa harap niya. Ricardo? Sabi ni Dr. De Guzman. Ang kanyang boses ay professional at kalmado. Sinusubukan pa rin namin ang lahat ng paraan. Meron akong bagong protocol na gustong subukan. Mas aggressive approach. Mas aggressive? Tanong ni Don Ricardo. Hindi ba't sabi ninyo ay stable siya at kailangan lang nating maghintay? Bahagyang nag-alangan si Dr. De Guzman. Opo, sir. Ngunit sa paghina ng kanyang kidney function, kailangan nating maging proactive. May nagtulak sa dibdib ni Don Ricardo ang mga salitang hinihina mula sa loob. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Kailangan niya ng sagot. At alam niyang hindi niya makukuha iyon mula sa mga taong nasa paligid niya. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya kay Carmela, Honey, bakit hindi ka muna umuwi? Magpahinga ka. Kailangan mo rin ng pahinga. Pero Ricardo, ayaw kitang iwanan dito mag-isa. Malamig na sabi ni Carmela. Ayos lang ako. Andito naman si Dr. De Guzman. Pupunta lang ako sa chapel. Kailangan kong magdasal. Ang huling salita ay isang kasinungalingan. Nang makalabas si Carmela at Dr. De Guzman, agad na pinindot ni Don Ricardo ang button ng intercom. Ipadala mo sa akin si Aling Mercy. Ngayon na. Si Aling Mercy ay isang matandang nurse. Halos kasabay na ng kanyang yumaong asawa. Kilala niya ito bilang isang tapat at mapagkakatiwalaang tao. Ito ang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. At ngayon ay isa sa mga matatandang nurse sa ospital kahit malapit na itong magretiro. Makalipas ang ilang minuto, kumatok si Aling Mercy. Ang kanyang mukha ay puno ng paggalang at kaunting pagtataka. Pinatawag niyo po ako, Don Ricardo. Upo ka, Aling Mercy, sabi ni Don Ricardo. Pinapababa ang kanyang boses. May gusto lang akong itanong sa'yo at kailangan ko ng katotohanan. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Isa itong pakiusap ng isang ama na nag-aalala. Kumunot ang noo ni Aling Mercy ngunit tumango siya. Simula nang dumating si Isabela dito, ikaw ang madalas na narito. Di ba? Tanong ni Don Ricardo. Opo, Don Ricardo. Sa tagal ko na po sa serbisyo ninyo, hindi ko po hahayaang pabayaan ang inyong anak. Sagot ni Aling Mercy. Nakita mo ba ang lahat ng nangyayari sa silid ni Isabela? Opo. Ginagawa ko po ang aking trabaho. Kahit ang mga kilos ng asawa ko, ni Carmela at ni Dr. De Guzman, bahagyang nagulat si Aling Mercy. Nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang reaksyon. Opo, Don Ricardo. May napansin ka bang kakaiba? Direktang tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa matandang nurse. Nag-aalangan si Aling Mercy. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumunok siya ng malalim. Tila nahihirapan siyang magsalita. Pakiusap, Aling Mercy. Bulong ni Don Ricardo. Ang buhay ng anak ko ang nakataya. Sa wakas, tiningnan ni Aling Mercy si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Don Ricardo, may napansin po ako. Pero baka pumali lang ako. Sabihin mo, matigas na sabi ni Don Ricardo. Si Ma'am Carmela po.
Huminto siya at pagkatapos ay lumabas ang mga salita ng mabilis. Nakita ko po siyang madalas pong may ginagalaw sa IV drip ni Ma'am Isabela. Minsan po, parang may iniilagay siya. Hindi po regular. At iba po ang timing sa kung ano ang nakasulat sa chart para itong isang kidlat na tumama kay Don Ricardo. IV drip, may inilalagay, ang amoy. Ang amoy na sinasabi ni Andres. Ang mga salitang humihina mula sa loob. Ang mundo ni Don Ricardo ay biglang bumaliktad. Ang kanyang asawa, ang kanyang pinagkakatiwalaang doktor, ang kanyang anak. Nagkalat sa sahig ng kanyang maliit na inuupahan ang mga lumang dyaryo, mga printout mula sa internet at mga scratch paper na puno ng kanyang mga sulat. Ang init ng kandila na nagsisilbing ilaw ay halos hindi maramdaman sa lamig ng hangin na dumadaan sa bintana. Ang kanyang isip ay parang isang labirint. Pilit na ginagabayan ang bawat piraso ng impormasyon na kanyang nakuha. Matapos niyang sundan si Dr. De Guzman sa St. Jude Children's Medical Center, pumasok si Andres sa loob. Sa kabila ng pagiging isang hindi dapat naroroon, nakalusot siya sa pamamagitan ng pagpapanggap na naghahanap ng trabaho bilang porter. Nakita niya si Dr. De Guzman. Nakita niya itong lumabas mula sa isang pribadong silid. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan. At doon, sa labas ng silid na yon, may nakita si Andres na hindi niya inasahan. Si Carmela. Nakaupo ito sa isang bangko, nakatungo at umiiyak. Lumapit si Dr. De Guzman at inalo siya. Inakbayan at pagkatapos ay pumasok sila sa silid. Hindi sila magkamag-anak. Hindi sila mag-asawa. Ngunit ang kilos nila, ang tingin nila sa isa't isa ay higit pa sa pagitan ng isang doktor at pamilya ng pasyente. Ito ay kilos ng dalawang taong may malalim na koneksyon. Narinig din ni Andres ang pangalan ng bata. Miguel, isang batang may sakit sa puso. Nag-umpisa si Andres na pagdugtungin ang mga piraso. Dr. De Guzman, isang cardiologist. Ang anak ni Carmela, may sakit sa puso. Ang lason sa IV drip ni Isabela, ang pagtatago nila, ang pagkakakulong niya, ang pagiging desperado ni Carmela sa pera. Isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Andres. Ang kanilang planong pagpatay kay Isabela ay may kinalaman kay Miguel. Gusto nilang makuha ang pera ni Isabela, ang mana nito, upang tustusan ang pagpapagamot ni Miguel. Ang kanilang pag-ibig sa kanilang anak ay naging dahilan ng kanilang madilim na balak. Kailangan niyang ipaalam ito kay Don Ricardo. Ngayon na. Agad na tumayo si Andres at sa kabila ng pagod at gutom, tumakbo siya. Tumakbo siya pabalik sa ospital ng BGC. Hindi na siya nag-abalang magtago o magpanggap. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas si Isabela. Nang marating niya ang ospital, dumiretso siya sa main entrance kung saan naroon ang receptionist at ang mga gwardiya. Walang alinlangan, sinigaw niya ang pangalan ni Don Ricardo. Kailangan kong makausap si Don Ricardo Suarez. Ngayon na, importante ito. Ngunit bago pa man siya makalapit sa reception, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Carmela. Nakatayo ito sa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang nangiti na halos demonyo. Hindi ka na ba talaga titigil, Andres? Malumanay na sabi nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ilang beses pa ba kitang babalaan? Alam ko na ang ginagawa ninyo. Sigaw ni Andres. Hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanila. Alam ko na ang tungkol kay Dr. De Guzman! Sa anak ninyo! Sa lason! Nagulat si Carmela. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit agad din niyang ibinalik ang kanyang composure. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Andres. Sinungaling ka! Wala kang alam! Sigaw ni Carmela na para bang siya ang biktima. Guard! Tawagan ninyo ang pulis. Arestuhin ninyo ang lalaking ito. Binabantaan niya ako. Sinusubukan niya akong saktan.
Dali-daling dumating ang mga gwardya. Hinawakan si Andres. Hindi! Hindi ako nananakit! Pagtatanggol ni Andres. Kailangan kong makausap si Don Ricardo. Ngunit hindi na siya pinakinggan. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang lalaki na may suot na uniforme ang lumapit sa kanya. Hindi ito pulis. Ito ay isang sheriff. Andres Reyes? Tanong nito. Ipinapakita ang isang papel. Ako nga, sagot ni Andres. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. Ito ay temporary restraining order. Hindi ka pwedeng lumapit sa ospital na ito at sa pamilya Suarez. Kung lalabag ka, automatic kang makukulong. Ibinigay ng sheriff ang papel kay Andres. Tiningnan ni Andres ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para itong isang pader na unti-unting itinayo sa pagitan niya at ni Isabela. Isang pader na hindi niya kayang sirain. Muling tiningnan niya si Carmela na nakatayo malapit sa receptionist, nagpapanggap na umiiyak. Ngunit may isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya, ito ang gawa niya. Wala kang karapatan. Bulong ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng kapusukan. Hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilya ko. Sagot ni Carmela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At lalong hindi ko hahayaang sirain mo ang kinabukasan ng anak ko. Kinakaladkad si Andres palabas ng ospital. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng ingay ng trapiko at ng malakas na pagbuhos ng ulan. Lumabas siya sa main entrance at doon, sa gitna ng malakas na ulan, tumingala siya sa bintana ng silid ni Isabela. Ang ilaw ay nakabukas. Hindi niya na ito kayang abutin. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig at basang simento. Ang tubig ulan ay sumasama sa kanyang mga luha. Ang kanyang huling pag-asa ay tila nilamon ng dilim. Pakiramdam niya ay wala na siyang magawa. Wala na. Ang lahat ay nawala. Ang mga salita ni Aling Mercy ay tila mga suntok na tumatama sa dibdib ni Don Ricardo. May ginagalaw sa aybo. Rip, may inilalagay. Hindi na ito basta hinala. Ito ay isang pahayag, isang nakabibinging katotohanan na nagpabaliktad sa kanyang mundo. Ang asawa niya, ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, ang babaeng nagpakita ng lubos na pag-aalala para kay Isabela? Hindi niya ito matatanggap. Ngunit ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang paghina ng kidney function ni Isabela, ang misteryosong koma, ang matamis ngunit kakaibang amoy na sinasabi ni Andres, ang pagka-obses ni Carmela na ilayo si Andres, ang pagtatago nila ni Dr. De Guzman. Naramdaman ni Don Ricardo ang matinding sakit, hindi lang sa pagtataksil, kundi sa kanyang sarili. Ang kanyang pagiging bulag, ang kanyang pagiging mapagmataas, ang kanyang pagtanggi sa katotohanan dahil sa kanyang mga paniniwala sa estado ng buhay. Don Ricardo? Tanong ni Aling Mercy, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Ayos lang po ba kayo? Tumayo si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at determinasyon. Aling Mercy, kailangan kong hilingin sa iyo ang isa pang pabor. Ngunit kailangan itong maging lihim, walang makakaalam. Ano po yun, Don Ricardo? Gusto kong kumuha ka ng sample mula sa IV bag ni Isabela. Ngayon na. At kailangan kong ipatest ito sa labas ng ospital na ito. Meron akong koneksyon sa ibang bansa. Ayokong dumaan sa mga laboratorio dito. Tumango si Aling Mercy, kahit halatang natatakot. Masusunod po, Don Ricardo. Nagsimula ang paghihintay. Isang paghihintay na puno ng kaba at pagdududa. Sa mga sumunod na oras, naramdaman ni Don Ricardo ang bawat segundo, ang bawat minuto. Hindi niya makayanan ang presensya ni Carmela. Nagkunwari siyang may mahalagang tawag sa telepono upang lumayo muna rito. 2 araw ang lumipas. 2 araw na tila isang buong buhay.
Sa wakas, dumating ang resulta. Personal itong ipinadala sa kanyang pribadong email. Binuksan niya ang file. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang resulta ay malinaw. Presence of a potent sedative agent not prescribed in the patient's medical records. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi siya nagkamali. Hindi nagkamali si Andres. May sumasakit nga kay Isabela at ang nagpapakita ng labis na pagmamahal sa kanyang anak, ang kanyang asawa, ang siyang nasa likod ng lahat. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay napuno ng matinding galit. Galit kay Carmela, galit kay Dr. De Guzman, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Kailangan niyang kumilos. Ngayon na. Unang ginawa ni Don Ricardo ay ipatawag ang kanyang mga pinagkakatiwalaang security head. Kailangan kong mahanap si Andres Reyes. Ngayon din, dalhin ninyo siya sa akin. Hindi sa ospital, sa isang pribadong lokasyon. Hindi nagtagal, natagpuan si Andres. May takot sa kanyang mukha, ngunit may determinasyon pa rin. Nang makaharap ni Don Ricardo si Andres, hindi niya ito tiningnan na parang isang hamak na tao. Tiningnan niya ito na parang isang huling pag-asa. Andres, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay mahina. Puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Nagulat si Andres. Hindi niya inasahan ang mga salitang yon. Tama ka. Pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. May nagtatangka sa buhay ng anak ko at ang mga taong akala ko ay tapat, ang mga taong pinagkakatiwalaan ko, ang siyang gumagawa nito. Ikinuwento ni Don Ricardo kay Andres ang lahat ng kanyang natuklasan, ang sample ng IV drip, ang resulta, ang pagdududa niya kay Carmela at Dr. De Guzman, ang tingin sa pagitan nila. Sila po, Don Ricardo, sabi ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sila po ang gumagawa nito. May anak po silang may sakit sa puso. Si Miguel. Nakita ko po silang magkasama sa St. Jude Children's Medical Center. Tuluyan ng nabuo ang puzzle, ang pera, ang anak, ang kasinungalingan, ang pagtataksil. Kailangan nating kumilos ngayon, sabi ni Don Ricardo. Ngunit paano? Nakatayang mga kamay ko. Kung aarestuhin ko sila, posibleng may magawa silang masama kay Isabela at kailangan natin ng ebidensya na hindi matutuklasan ng basta-bastang investigasyon. Don Ricardo, sabi ni Andres, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding determinasyon. May isang paraan. Kailangan nating gawin ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang bagay na maglalantad sa kanila. Nagkatinginan sila. Ang isang mayaman, makapangyarihang negosyante, at ang isang hamak na magtataho. Ngunit sa sandaling iyon, sila ay iisa ang layunin. Ano yan, Andres? Tanong ni Don Ricardo. Kailangan nating ipilit na tanggalin ang life support ni Isabela. Matapang na sabi ni Andres. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Ano? Pakiusap, Don Ricardo. Kung may lason sa kanyang katawan, kailangan itong lumabas. Kung mananatili siya sa koma, patuloy siyang lalasunin. Ito lang ang paraan para malaman kung totoo ang lason. Kung tunay po ang lason, lalabas ang ebidensya sa sandaling mawala, ang mga kemikal na nagpapanatili sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Si Carmela at Dr. De Guzman. Ricardo, nasaan ka? Sabi ni Carmela. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pekeng pag-aalala. Ngunit nang makita niya si Andres, nag-iba ang kanyang ekspresyon. Anong ginagawa ng walang hiyang, yan dito? Hindi ba't may restraining order siya? Walang kinalaman ang restraining order sa kung ano ang sasabihin ko ngayon. Matigas na sabi ni Don Ricardo. At kayong dalawa, kailangan ninyong marinig ito. Tumingin si Don Ricardo sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Nagdesisyon ako. Nagtinginan sina Carmela at Dr. De Guzman, may bahagyang pagkabahala.
Dahil sa wala namang pagbabago sa kalagayan ni Isabela at dahil hindi na raw gumagaling ang kanyang kidney function, patuloy ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay matigas. Gusto kong tanggalin ang life support ni Isabela. Nanlaki ang mga mata ni Carmela at Dr. De Guzman. Ano? Sabay nilang sigaw. Ricardo, hindi mo pwedeng gawin yan, gulat na sabi ni Carmela. Masyado pang maaga. May pag-asa pa. Walang pag-asa kung patuloy siyang nilalason. Malamig na sagot ni Don Ricardo. Tumingin siya kay Dr. De Guzman. Gusto kong ikaw mismo, Dr. De Guzman, ang magtanggal ng life support niya. Ngayon din, namutla si Dr. De Guzman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Carmela na nakatingin din sa kanya, puno ng pagkabahala at takot. Ang kanilang sikreto ay nasa bingit ng pagkakabunyag, isang malamig na dampi, isang kakaibang liwanag na pilit na dumadaan sa kanyang mga talukap. Ang tunog ng mga makina ay tila mga bumubulong na nilalang sa dilim. Pilit na iminulat ni Isabela Suarez ang kanyang mga mata. Mabigat. Napakabigat ng kanyang mga talukap para bang may nakadagan na bundok. Ang kanyang buong katawan ay nanlalambot parang isang sirang manika. Blurred. Ang lahat ay tila ulap. Ang unang nakita niya ay ang kisame. Puti na may mga ilaw na nakakasilaw. Pagkatapos, ang mukha ng kanyang papa, si Don Ricardo, na nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng luha at pagkabigla. Isabela, narinig niya ang boses ng kanyang papa, basag at puno ng pagkamangha. Pilit siyang umimik, ngunit ang kanyang bibig ay tuyo. Ang kanyang lalamunan ay masakit. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila nakatulog ng matagal. May nakaramdam siya ng isang bagay sa kanyang lalamunan, isang tubo. At sa kanyang bibig, isang oxygen mask. Naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang pisngi. Ang kamay ng kanyang papa, mainit at pamilyar. Anak, gising ka na. May isang alaala na dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan, parang isang itim na anino. Ang party, ang kanyang kaarawan, ang inumin na ibinigay ni... Pilit niyang iginalaw ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay lumabo. Nakita niya ang isang babae, nakatayo sa isang sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay hindi malinaw, ngunit pamilyar ang kanyang tindig. Si Tita Carmela. May isang bagay na pumigil sa kanyang hininga. Isang bahagyang hapdi sa kanyang lalamunan. Ang kanyang lalamunan ay kumirot. Pilit niyang inalala. Ang lasa. Ang kakaibang lasa sa kanyang inumin. Matamis, ngunit may bahid ng kakaiba. Tubig. Mahina niyang sabi. Halos hindi marinig. Lasang iba. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang papa. Anong sinasabi mo, anak? Tubig? Pilit siyang nag-concentrate. Ang kanyang mga alaala ay parang mga piraso ng basag na salamin. Nagkakawatak-watak, ngunit mayroon siyang nakita. Ang kanyang tita Carmela, ang kamay nito, ang isang maliit na bote, ang paglagay nito sa IV drip. Diyos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa kanya, sa kabila ng kanyang kahinaan. Tita, Carmela. Ang mga salitang yon ay parang bomba na pumutok sa tahimik na silid. Narinig niya ang malakas na pagbulong ng kanyang papa. Pagkatapos, isang sigaw. Carmela! Sa labas ng silid mayroong kaguluhan. Narinig niya ang tunog ng mga paa na nagmamadali. Ang mga boses na nag-uusap ng mabilis. Sa labas ng silid ni Isabela, si Don Ricardo ay tulala. Ang kanyang anak, ang kanyang Isabela, ay nagising at ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay nagpatunay sa kanyang pinakamalalim na takot. Lasang, iba, tita. Carmela. Tumingin si Don Ricardo kay Carmela na nakatayo, namumutla,
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. At sa tabi nito, si Dr. De Guzman na hindi rin makagalaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. "Carmela, anong ginawa mo sa anak ko?" Halos pasigaw na tanong ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng puot. Bago pa man makasagot si Carmela, bumukas ang pinto. Si Aling Mercy, ang matandang nurse, ay pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba. May dala itong isang maliit na bote na naglalaman ng isang sample ng IV fluid ni Isabela na kanyang kinuha bago pa man tanggalin ang life support. "Don Ricardo?" Nanginginig niyang sabi. "Ito po ang sample. Nasa laboratory na po ang resulta." Agad po silang nag-rush. Isang tawag sa telepono. Mabilis na tinanggap ni Don Ricardo. Isang mabilis na pag-uusap. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging matigas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Positive," sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng puot. Tinitigan sina Carmela at Dr. De Guzman. Positive sa isang malakas na sedative, sa isang lason. Para itong isang kidlat na tumama sa dalawa. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Nawalan sila ng kulay. "Hindi!" sigaw ni Carmela. At pagkatapos ay bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Umiiyak, humahagulgol. "Patawarin mo ako, Ricardo. Kailangan ko lang iligtas ang anak ko. Kailangan kong iligtas si Miguel." Naramdaman ni Don Ricardo ang matinding pagkasuklam. "Anak, Miguel." Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo na. Ang kanilang pagmamahal sa kanilang anak ang nagtulak sa kanila sa ganitong kadiliman. "Kaya kayo nagtangka sa buhay ng anak ko?" Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nagbabanta. Pumasok ang mga pulis na matagal nang inabisuhan ni Don Ricardo na maghintay sa labas. Agad nilang inaresto sina Carmela at Dr. De Guzman. "Hindi po. Pakiusap. Huwag ninyo akong arestuhin. Ang anak ko. Kailangan ako ni Miguel!" Sigaw ni Carmela habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang mga luha ay umaagos, ngunit walang awa sa kanya. "Patawarin mo ako, Don Ricardo." Bulong ni Dr. De Guzman, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi habang isinasakay siya sa patrol car. Ngunit huli na ang lahat. Tiningnan ni Isabela ang kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi pa rin niya maintindihan ang lahat. Ngunit may isang bagay na malinaw. Hindi na siya nag-iisa. Ligtas na siya. Isang tao ang lumapit sa kanyang kama. Hindi niya ito nakita noong una. Isang lalaking nakatayo sa isang sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Si Andres, ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Ang lalaking hindi sumuko sa kanya. Lumapit si Don Ricardo kay Andres. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, pagsisisi at pasasalamat. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mayaman at makapangyarihang Don Ricardo Suarez ay yumukod sa isang hamak na magtataho. "Andres," sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay basag. "Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako magbabayad sa'yo." Ilang linggo na ang lumipas mula nang magising si Isabela mula sa kanyang mahabang pagkakahimlay. Mahina pa rin siya, ngunit ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa paggaling. Nakaupo siya ngayon sa isang wheelchair sa hardin ng ospital, hinahayaan ng sinag ng araw na humaplos sa kanyang mukha. Ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon ay parang musika sa kanyang pandinig. Sa kanyang tabi, naroon si Andres. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Andres na nakatayo malapit sa kanya, na nakatitig sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay nakalagay sa likod ng kanyang ulo. Hindi na ito ang Andres na marungis at puno ng pagkabahala. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. "Andres," mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay bahagya pa ring nanghihina. Napalingon si Andres at ngumiti sa kanya.
Isang tunay at wagas na ngangiti. Gising ka na, Isa. Matagal na, sabi niya at bahagya siyang ngumiti. Salamat sa'yo. Para kay Andres ang nangiting iyon ni Isabela ay mas mahalaga kaysa sa anumang ginto o pilak. Ito ang nangiting pinanghawakan niya sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Samantala, sa isang silid sa loob ng ospital, nag-uusap sina Don Ricardo at Andres. Ang dating Don Ricardo, na puno ng pagmamataas, ay tila naglaho na. Ang nakamamnemaman ang nakaharap niya ngayon ay isang taong humble, puno ng pagsisisi at pasasalamat. Andres, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay mababa. Hindi sapat ang salitang salamat para sa ginawa mo. Iniligtas mo ang buhay ng aking anak. Iniligtas mo ang aking pamilya mula sa isang trahedya na ako mismo ang nagpiring sa sarili. Dahil sa pagiging bulag ko sa iyong katayuan, muntik nang mawala sa akin ang aking pinakamamahal. Tumayo si Don Ricardo at lumapit kay Andres. May inihanda akong reward para sa iyo, isang malaking halaga, para makapagsimula ka ng bagong buhay. Angkop sa iyong katapangan at kagandahang loob. Ngunit umiling si Andres. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, kung saan nakikita niya si Isabela. Don Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Hindi ko po kailangan ng pera. Ang pinakamalaking reward po para sa akin ay ang makita si Isabela na gising, malakas, at ligtas. Ito po ang lahat ng aking pinangarap. Ang makita po siya na masaya, iyon po ang pinakamahalaga sa lahat. Natahimik si Don Ricardo. Tinitigan niya si Andres at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Isang pag-ibig na mas totoo kaysa sa kanyang sariling kayamanan. Gayunpaman, patuloy ni Don Ricardo, kahit hindi mo tanggapin ang pera, meron akong isang bagay na gusto kong ipangako sa iyo at kay Carmela at Dr. De Guzman. Ang anak nila, si Miguel, na may sakit sa puso. Ako ang magbabayad sa kanyang operasyon sa ibang bansa. Hahayaan ko silang makita ang kanilang anak bago sila humarap sa batas. Ang bata ay walang kasalanan. At kahit sa gitna ng lahat ng kasamaan, naiintindihan ko ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Nagulat si Andres. Ang kilos na ito ay nagpakita sa kanya ng tunay na pagbabago ni Don Ricardo. Salamat po, Don Ricardo, sabi ni Andres. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Alam kong malaking tulong po iyan. At para sa iyo, Andres, dagdag ni Don Ricardo, ang aking pinto ay laging bukas. Hindi na kita titingnan bilang isang taong mayaman o mahirap. Titingnan kita bilang isang taong may puso na iniligtas ang aking anak. Hayaan mong tulungan kitang makahanap ng trabaho na mas angkop sa iyong mga talento. Kung ano man ang gusto mong gawin. Ngumiti si Andres. Sa wakas, ang pader na itinayo ng estado ng buhay sa pagitan nila ay gumuho na. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Andres sa hardin. Lumapit siya kay Isabela. Anong pinag-usapan ninyo ni Papa? Tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Wala naman, sagot ni Andres ngumiti. Basta, ayos na ang lahat. Nakatitig sila sa malayo, sa papalubog na araw. Ang kulay kahel at lila ay naghalo sa kalangitan. Naalala mo ba, Andres? Sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng nostalgia. Yung hardin sa mansyon, diyan tayo naglalaro. Diyan ka naghahanap ng sampagita para sa akin. Naalala ko, sagot ni Andres, ang kanyang puso ay puno ng matamis na alaala. Sabi mo noon, magkaibigan tayo, kahit anong mangyari. Ngumiti si Isabela. At tinupad mo yon. Hindi mo ako iniwan. Salamat, Andres. Salamat at hindi mo ako binitawan. Inabot ni Andres ang kamay ni Isabela. Mainit ito. Buhay.
Hindi tulad ng malamig na kamay na kanyang hinawakan sa ICU. Dahan-dahan niyang pinisilang kamay nito. Hindi kita bibitawan isa, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Kailanman. Tumingin sa isa't isa ang dalawa. Sa kanilang mga mata, hindi na nakikita ang agwat ng kanilang mundo. Ang nakikita lamang ay ang pagmamahal na lumipas sa pagkabata, nasubok sa pagsubok ng kamatayan, at ngayon ay handa ng umusbong. Dahan-dahan, inilapit ni Andres ang kanyang mukha kay Isabela. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng sabay. Ang mga labi nila ay nagdampi, isang malumanay at matamis na halik. Hindi ito halik ng pagkaligaw o pag-aalangan. Ito ay halik ng pag-asa, ng pagpapatawad at ng isang bagong simula. Isang halik na nagpapatunay na ang pag-ibig, kung wagas sa totoo, ay kayang lampasan ang lahat ng hadlang.